pala si Pastor Jolly ng YHAP Norsagaray. Dito po yun. Ayan, ako po yung pastor dito. And nandito po ako to testify po kung gaano po katotoo si Lord sa buhay ko. So yan, bata pa lang ako, mulat na ako sa bisyo. Mulat na ako sa sugal, sa alak, sa immoralidad, sa pagtatambay, sa addiction. Ayan, addiction sa computer games. And praise God, hindi ko na-try mag-shabu. Hindi ko na-try mag-marijuana. And lumaki din po ako sa hindi mayamang pamilya. Mukha lang akong tao ngayon. Pero katagalan po yung pamilya namin, naghirap po talaga kami. To the point na lahat po ng mga asset namin sa business namin na tahian, lahat po yun na-ibenta, na zero po. Kasi po yung tatay ko po na nagtatahi, namatay na po siya. At wala po nagmana sa akin. Pero sa totoo lang po, kahit na sobrang hirap ng buhay namin, kahit na sobrang loko-loko ko sa amin, kahit na bata pa lang ako, mulat na ako sa mga nangyayari sa mundo, ayaw ko siyempre mamatay na mahirap ako. May ganun ba dito? And ayaw ko rin mamatay, siyempre, na mapunta ako sa impyerno. So medyo nagpapakabait ako nun. And praise God, Praise God kasi noong bago ako tumanggap kay Lord, naghahanap na rin talaga ako ng pagbabago sa akin. Kasi inig sa tao yun eh. Ayokong lumaking mahirap kami at ayokong mapunta ako sa impyerno. So gusto kong magbago. And piling ko kasi noon that time, nung medyo binata na ako, mga 17, 18, nagsasawa na ako sa mga nangyayari at sa mga nakikita ko. Piling ko empty na ako. Piling ko gamit na ako. Kaya sabi ko, Lord, parang hindi naman ako nagpe-pray nun. Parang isang gabi lang, nakatulala ako nun bago matulog. Sabi ko, gusto ko na magbago. Ayoko na ng ganito, nakakapagod. Then, fast forward po tayo, I was invited po ng classmate ko, si Eds po, and yung nagba-ID po sa likod. Way back February po, 2017. Anniversary din po yun ng YHAP Bulacan. Sino dito first timer ngayon? Ayan, isa lang akong first timer dati sa anniversary. Then February hanggang June, nagla-live group na po ako noon. 5 months, I was attending to church, pero palamura pa rin ako noon. Palainom pa din, at immoralities pa rin. Pero kahit pa paano, gradually, nababawasan naman yung mga pangit na ugali ko noon. Kasi consistent naman ako sa pag-attend ng live group, tsaka ng church. But on June 2017, that is the time that I accepted Christ as my Savior. At hindi dahil sa classmate ko, hindi dahil sa kaibigan ko na kasama ko that time, pero kasi sa loob ng 5 buwan ko na yun na consistent na umatin sa church, talagang sabi ko, Lord, this time nagde-decide na po, tinatanggap na po kita sa buhay. And after nun, nung pagtanggap ko kay Lord, doon nagsimula yung challenges sa buhay ko. After a month, pagtanggap ko kay Lord, bigla akong napainom. After a month yun Bakit? Kasi takot akong mawala yung mga kaibigan ko. Takot ako na kapag inabutan nila ako ng shot, baka mawala sila sa akin. Pero si Lord, hindi ako takot mo. Mas after pa, hindi pa rin nawala yung addiction ko sa computer games. Natatakot kasi ako na baka mapag-iwanan ako. Top player pa naman ako dati. Pero ako si Lord, willing kong iwan. Nakakalungkot po. May mga naging secret relationship ako na hindi ko mabitawan. Pero ang relationship ko kay Lord, muntik ko nang mabitawan. And then I realized, Lord, takot-takot talikuran ng mundo, baka kasi maging kawawa ako lalo. Kaya pala natatakot ako na bitawan yung mga ginagawa ko dati. Kasi takot akong bitawan ako ng mga kaibigan ko at baka mas magmukhang kawawa ko. Pero sabi sa akin ni Lord, anak, magtiwala ka lang. Nagtiwala ako kay Lord. After nun, agad kong pinalikuran yung pag-iinom. Pero sumasama pa din ako sa mga nag-iinom kasi birthday naman nila. Pero hindi na ako tumatanggap ng mga alok nilang shot. Alam nyo, nung ginawa ko yun, nag-decide ako, hindi, tapos na ako dyan, graduate na ako sa pag-inom. Alam nyo po, doon po ako nag-start na ma-persecute ng mga kaibigan ko. Every time na tumatanggi ako sa kanila, pinapersecute nila ako.
Lagi nilang tinutuligsa kung bakit ako nag-Kristiyano. Pinipilit nila akong bumalik sa dati kong buhay. Pero sabi ko, Lord, kahit mawalan ako ng mga kaibigan, okay lang, basta hindi ka mawala sa akin. Kaya kahit pinipersecute nila ako, nasasaktan ako, sabi ko, Lord, okay lang. Kahit ang dami nilang masasakit na sinasabi sa akin sa pagiging Kristiyano ko, sabi ko, Lord, okay lang. Grabe sila kasi napansin ko, grabe naman kayo magsalita sa akin. Parang mga hindi ko naman kayo kaibigan. Well, napatunayan ko na hindi pala talaga sila tunay na kaibigan. And I realized, kaya pala ako na-persecute kasi cute ako. Kaya tayo na-persecute, remember, kasi nakikita si Jesus sa buhay mo na bumabago sa iyo. Kaya tinutuligsa yung pagiging Kristiyano mo kasi nakikita na sa iyo yung pagiging Kristiyano mo. Nagtiwala ako kay Lord, naging matapang ako sa nangyari at natira yung mga tunay kong kaibigan na tanggap ako na Kristiyano ako. Minsan kailangan mong dumaan sa persecution para mas maging confident kang magpaka-Kristiyano. And after nung nakinaya ko na, kaya naman palang tumanggi. Kaya ko naman palang maging matapang na tumanggi sa mga temptation. Eto na ngayon, mas tinoto ko na ngayon kay Lord. Kaya nung youth ako, sabi ko, Lord, pwede bang mag-full time? Pwede bang mag-work na ako sa church kasi apoy na ako. Bold na ako sa pagiging Kristiyano ko. Pero bawal pa kasi yun pa ako, nag-aaral pa ako. Kaya eto na ako ngayon, sinong mag-aakala na yung dating pangit, dating pangit na maitim noon, ay pastor pa ngayon. Noon wala akong pangarap. Ngayon binigyan na ako ni Lord ng taong papangarapin. Joke lang. Alam mo yun, dati wala akong pangarap sa buhay. Dati wala akong nilook forward. Pero ngayon binigyan na ako ni Lord ng pangarap sa buhay. Noon mababa ang tingin ko sa sarili ko at mahirap kami. Ngayon nakakaahon na kami at malaya na po kami sa mga utang. Praise the Lord. Alam niyo, praise God po, nakagraduate ako ng college by the grace of God. Alam niyo po, kahit nung college po ako, college na po ako noon pumapasok po ako ng school sa isang reason. Kailangan kong pumasok kasi kailangan kong mashiran yung mga ka-schoolmate ko. Kailangan kong pumasok kahit wala akong lunch kasi meron akong pilimit na life group. Kawawa naman siya, baka hindi niya makilala si Lord. Kaya ako, wala na akong reason Parang ubos na ako sa sarili ko Hindi na tutungkol sa akin. Kaya Lord, kahit mahirap ako, magsuserve ako sa inyo. And by the grace of God po, nakagraduate po ako ng college. At isa pa po, after ko makagraduate ng college, praise God po, binless niya pa po ako financially. Kasi after po nung kagka-graduate ko, nakapasok po ako sa isang magandang work at under po ako ng pinakamahusay po na manager sa company namin. Amen. Ito lang po gusto kong i-impart sa inyo, Magpatuloy, magpakatatag at huwag ipagpapalit si Lord sa